Magandang gabi ho sa inyo pong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po, magandang gabi. Ayan, no, baka hindi pa natin nababati ang ating katabi dyan. No, ay batiin natin ang isang mapagpalang gabi sa iyo. Mapagpalang gabi sa iyo, kapatid. No po. At isa na naman pong pribilehiyo at karangalan na tayo po ay magsama-sama sa gawain po ng Panginoon, kalagitnaan po ng linggo. At tayo po ay mag-aaral po ng kanya pong mga salita. At tayo po ay, ang ating po mga mensahe umiikot sa, ano po? Sa? Opo. Apat na letra sa English, apat na letra din sa Tagalog. Ano po yan? Ano daw? Para iba-iba kayo. Time. O oras. Tama bibilang ko. O-R-A-S. Ayan. Mas mahirap pa mag-spell yata sa Pilipino ngayon. Oras or time. Pinag-aaralan po natin ang kahalagahan ng oras at ng panahon na ibinigay sa atin ng Diyos at kung paano natin siya dapat gamitin sa mundong ito. Sabi nga po ng isang kasabihan, you can always buy money, but you cannot buy what? Time. Pwede ka laging magkaroon ng pera, pero ang oras ay hindi mo kayang dagdagan. Kaya mong dagdagan ang iyong mga kayamanan, kaya mong dagdagan ang iyong mga achievement, kaya mong dagdagan ang iyong mga trabaho, kaya mong dagdagan ang milyong-milyong nasa bank account mo. Kaya mong dagdagan ang iyong pag-aaral. Ngunit ang hindi mo kayang dagdagan kailanman ay ang iyong oras. At sinasabi natin din, tinuturo po ng Biblia, not only we cannot buy time, time in itself is not our possession. Amen po ba? Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, sino dito ang makapagsasabi na siya'y mabubuhay pa kinabukasan? Naalala niyo po yung isang ilustrasyon ng ating Panginoong Hesus tungkol sa isang hangal na lalaki na mayaman at ang sabi niya ay siya ay talagang mahusay na negosyante at napakayaman at nakita niya yung kanyang warehouse, kanyang kamalig. Sinlaki ho siguro ng ganit church. Ano po? Nakita niya ang sako-sakong mga bigas, sako-sakong mga trigo, napakaraming mga delata, napakaraming mga ginto, napakaraming mga bitcoin, ano pa ba, dolyar. Napakarami ng kanyang kayamanan. At sabi niya, ay ano, okay ito. Wala na akong gagawin, kundi, ano? Pahinga na ako, tulog, enjoy, saya, inom, kain, in the life. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Isa kang hangal. Foolish. Isang kahangalan yan. Dahil bukas na bukas din. Tegi bells. Wala. Dedo. Patay. Sapagkat isang kahangalan ang ipagyabang na meron ka pang oras. Ang totoo, kung magiging totoo tayo ngayon, sa lahat po ng mga lolo at lolo namin, 1,000,000 o 1 taon, alin ang pipiliin mo? Kung bata-bata ang katulad ko, 1,000,000. Amen po ba? 1,000,000 yan, pastor. Madali lang yan, no-brainer. Pero sa mga nandito ngayon, ang mga lolo at lola natin, na nakita nila kung gaano kabilis ang panahon. Mga nanay, napakabilis ho pa ng panahon. May nagsabi ho sa akin, na isang pastor ho yun, na ang pagtanda ay bumibilis. Para kang sasakyan. Sa mga driver ho dito, makaka-relate. Kapag ikay 10 taon, ang takbo ng oras ay parang 10 kilometro per oras. Pakabagal ho nun. Para kang nagpo-prosesyon.
Nakita naman natin ang mga bata, maglaro maghapon. Napakahaba ng kanilang oras. Pag ikaw ay naging 20 years old na, ang takbo mo ay 20 kilometers per hour. Pabilis na ng pabilis. Pag nag-30 ka na, lalo na, 30 kilometers per hour. Pag nag-40 ka, nagka-40 kilometers per hour. Pag nag-50 ka na, nagugulat ka na lang, 60 na pala ako. Kaya po natatakot na ho ako, dahil ako po ay 40 na, humigit kumulang, ay naisip ko, 20 years from now, senior na pala ako. Iniisip natin, nung kabataan natin, nagto-throwback tayo. Amen po ba? Nung araw, kaya ko pang gawin ito. Nakakalakad pa ako ng diretso. Ngayon, paggising ko, lahat ng mga 40 anyos, paggising natin, kakausapin muna natin sarili natin. O, okay ka ba? Kamusta? Kamusta balakang mo? Okay ba balakang? Makatatayo ba tayo? Kamusta tuhod? Okay ba? Uupo ka. Sabi ng doktor, bawal ang biglang tayo. Yun pong asawa ko, yung isang araw, nag-ano ho yan, nahilo. Kasi naman ho yan, ugali ho niyan, kapag gawain sa bahay, parang wala na hong bukas gusto tapusin lahat Sabi ko, mamamahinga ka. Ano po, bawal na kasi sa atin yung mga biglang tayo, biglang yuko. Ano po, napakabilis po ng oras. That's why, ang ating pong pamagat po ng ating pong mensahe ngayon is to redeem the time. Sa Tagalog po ay atin pong ilaan o gamitin ng lubusan, gamitin ng mabuti ang bawat oras na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At ngayon pong gabi, kahit ikaw ay bata o matanda, especially yung mga bata, matutunan na natin, tayong mga bata, kabataan, na ang oras ay ating ginagawa ng maayos. Sabi ko sa Ephesians chapter 5, verse 16, na dito po iikot po yung ating pong pag-aaral. Ephesians chapter 5, verse 16, ang sabi ho doon, gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Inuutusan po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo na gamitin ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ang bawat oras ay dapat inilalaan natin sa mga bagay na mabuti. Ano ang dahilan? Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kaya ngayon pong gabi ay may 3 po tayong bagay na gusto po nating tingnan para po malaman natin paano po ba natin magagamit ang oras at panahon na ibinigay ng Diyos sa atin sa paggawa ng mabuti. Ang una po natin is that kailangan po natin is to perceive the value of time. Sabi ko sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo kami na bilangin ang bawat araw sa aming buhay, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng karunungan. Marami po ang may pangarap, pero kakaunti ang marunong pahalagaan ng oras. Tulad po ng buhangin sa kamay, kapag pinabayaan nyo po yan, unti-unti lang na matapon. Napakaganda po nung sinabi at paulit-ulit na po ito na dinidiscuss po sa atin, mga nakaraang sermon ng ating pastor at ating diakonesa. Teach us to number our days. Panginoon, turuan mo kami na ang bawat araw ay bilangin namin, kwentahin namin. Sige nga po. Simula po paggising ninyo hanggang ngayon, kwentahin nyo po ang oras kung saan nyo po ginugol ang inyong panahon, gaano po kahalaga. Bilangin natin ang bawat pagkakataon, bilangin natin ang bawat araw sapagkat ito ay nakapagbibigay sa atin ng
karunungan. Bilangin natin ang bawat oras at segundo sa ating buhay sapagkat ito ay ibinigay ng Diyos at ang sabi niya, gusto kong gamitin mo ito para sa mabuting bagay. Kamusta po ang alas 6 ng inyong umaga? Maingay po ba sa bahay ninyo? Naalala ko po mga kapatid, lagi pong sinasabi natin, lalo po tayo mga estudyante, lalo na po ng mga nagtatrabaho, ano po ang lagi nating linya? Ang iksi ng oras. Di ko natapos. Amen po ba? Hindi ko na-submit. Ang bilis ng oras, hindi kasya yung oras. Hindi ako nakapagpasa ng report. Hindi ko naipasa yung project. Hindi ako nakapag-evaluation. Hindi ko natapos yung proyekto. Bakit? Kasi kulang ang oras. Ang tanong, kung titingnan po natin ang buhay ng araw, 24 oras din naman. Amen ba? Hindi naman nagbabago. Pero ang buhay ng mga tao nung araw ay 24 oras din. Pero ang totoo, kasyang-kasya. Bakit ba ang iksi ng oras sa'yo? Kasi 8 oras ka magtatrabaho, 2 oras nagpe-Facebook ka. Amen ba? 8 oras ka mag-aaral, yung 2 oras nakikipag-chat ka. Amen ba? Tahimik kayo. Habang ikaw ay nag-aaral, nanonood ka ng TV, bukas ang cellphone, mayroon ka pang nakakabit dito, nakikipag-chat ka pa. Amen ba? Mga nanay, ganun ba mga anak nyo? Amen. Tapos, pagkatapos dyan, sasabihin nyo, nanay, nahihirapan ako sa leso ko. Talagang mahihirapan ka kung ano kasi ginagawa mo eh. Simple lang ang buhay ng araw. Gigising kami, maliligo, papasok, uupo, mag-aaral, uuwi, gagawa sa bahay sapagkat pag uwi ko po, kinakailangan puno ang bariles, kinakailangan ay maayos ang bahay, maglalaro ako, bago magtakip silim, kinakailangan nasan ka na? Bahay ka na. At bago po ako umuwi ng bahay, kasama ko na yung baka. Sabay po kami umuwi. Isisilong mo kasi. Lagay mo na doon, paiinumin mo. Ulit-ulit. Ang mga nanay, pagising sa umaga, alas 4 pa lang, nagluluto na, papasok sa trabaho yung asawa, papasok sa eskwelahan ng mga anak. Ano ang gagawin ng nanay sa bahay? Magtutulog, magka-Facebook? Ngayon, iba na, nanay sa bahay, pagkatapos wala na, yes, wala na sila. Hindi naman po lahat. Ang mga nanay nung araw, ano ang gagawin ninyo habang wala sila? Lalaba. Magluluto na ng tanghalian. Umaga na yun. Hanggang tanghali na yun. Eh, walang TV. Siesta yun. Matutulog yan. Matutulog ang mga apo, matutulog ang mga anak. Habang natutulog sila, yung mga nanay nagtatahip. Tama ho ba yung ano ka? Nagtatahip ng palay o bigas. O kaya naman, kung walang tinatahip, nagsusulsi yan. O kaya nagagansilyo. Basta kung ano pwede niyang gawin. Walang TV, wala siyang, hindi ko alam kung anong telenovela ngayon. Pagdating ng alas 6, kakain ang lahat. Pagdating ng 6:01, matutulog ang lahat. Kasya ang oras. Hindi kulang ang oras. Hindi ka lang marunong magbilang
ng oras at ng araw. Now, I'm not saying, mga kapatid, na ako po'y napakagaling gumamit ng oras. Hindi ko rin sasabihin na sa oras ng trabaho, hindi ako nag-Facebook. Ang mensahe pong ito ay mensahe rin para sa akin at sa ating lahat, that we should use our time wisely. Bilang aplikasyon, sabi ko doon, matutong pahalagahan bawat araw. Gamitin ito para sa Diyos, para sa iyong pamilya, at para sa kabutihan. Nais po ng Diyos na ang oras po natin ay gamitin para sa Kanya, pangklingkuran ng ating pamilya, at sa ating paggawa ng mabuti. We have to perceive the value of time. Pangalawa po, we have to protect your time. Hindi lang alam mo na ito ay mahalaga. Kapag alam mo na ng isang bagay ay mahalaga, gagawin mo ang lahat para ito ay hindi masayang. Kapag nakita mo na ang isang bagay ay napakahalaga, ang susunod nun, poproteksyonan mo siya. Amen po ba? Not only we value time, but we protect time. Bakit po natin kinakailangang proteksyonan ang atin pong oras? Sapagkat ang sabi po ni Pablo, because the days are evil. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Maniwala po kayo, kukunin ni Satanas ang inyong oras. Kung hindi nyo po poproteksyonan ang inyong mga oras, kukunin po ng kaaway ang inyong mga oras. Ang kasamaan sa paligid ay gustong agawin ang oras mo. Ano-ano po yung umaagaw sa atin, sa oras natin? Bisyo, katamaran, walang saysay na bagay. Ito po, sermon talaga. Dito po sa chapter 5, kung saan napapalo po yung ating pong text. Ito po yung sinabi ni Pablo as a context po sa atin. Ang sabi ho dito, babasahin ko po from verse 3. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pabirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po'y sinasabi ni Paul na ang araw o ang panahon ngayon ay napakasama. Ikaw ay kanyang dadalhin sa kahalayan. Ikaw ay kanyang dadalhin sa pangangalo niya. Ikaw ay kanyang dadalhin sa kasakiman. Alam niyo po ba, ang kasakiman ay wala po sa dami at sa kaunti ng iyong gustong makuha? Kaya sabi po ni Pablo, ito yung mga dahilan kung bakit ang panahon ngayon ay napakasama. Kaya proteksyonan mo ang iyong panahon na ibinigay ng Diyos. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail, sa mga hindi marunong sumunod sa Kanya. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na. Yun po yung sinasabi ni Pablo dito po sa chapter 5, na kayo ay mga Kristiyano na. Kayo ay niligtas na ng Diyos. Binigyan na ng bagong puso, ng bagong buhay dahil kay Kristo. Kaya mamuhay kayo ng may kaliwanagan. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Huwag ninyong gamitin ang inyong oras sa mga bagay na walang kabuluhan.
Kamusta po ang inyong araw ngayon? Ilang oras po ang ginugol po natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya po ako inis na inis po ako dito po sa mga anak ko, saka doon sa nag-iisa ko lang pamangkin. Kapag po kami ay nagkakaroon ng family gathering, nagkukwentuhan po kami. Wala silang ginawa kundi kaharap ang cellphone. Maghapon na kami. Ilang linggo na kami hindi nagkikita. Pagkatapos, uupo, it should be a quality time. A family time. Pero ang kaharap nila ay cellphone. Sa mga ina ng tahanan, kamusta po ang inyong bahay? Kamusta ang itsura ng inyong mga anak? Baka naman mas maganda ka pa kaysa sa kanila. Gulagul-nalit ang mga damit, hindi pa naliligo, pero ang maskara mo, parang skyway. Ganun. Ang mga ama ng tahanan, kamusta po kayo? Pastor, naglilibang lang ako eh. Nadinig nyo na po ba yan? Pastor, ano lang yun? Libangan ko lang. Mga misis, familiar po ba yung linya? Libangan ko lang naman eh. Araw-araw, libangan? Libangan ko lang naman ang pagsusugal. Bigay mo na sa akin yan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, nasa trabaho ka. Uuwi ka ng bahay, ang una mong kaulayaw, barkada mo. Ang pamilya mo nandun, uuwi ka, tulog na sila. Mas magtataka ka na yung mga anak mo nagre-rebelde sa'yo. Hindi mo kasi proteksyonan ang oras na binigay sa'yo ng Diyos. Mga kabataan, I am for games. Sige lang. Kasi ang sabi nyo, nakapagpapatalino yan, sir. Nakapagbibigay siya, critical thinking. Sasabihin pa ng iba, nagkakapera nga kami dito eh. Sa mga nanditong kabataan, gaming addiction is real. Maintindihan ko, 1 oras, gusto mong maglibang. 2 oras, naglilibang ka pa din. 3 oras na. Yung utos ng nanay mo, kanina pang umaga, gabi na, di mo pa ginagawa. Dahil lang sabi mo, tatapusin mo lang tong game na ito. Aba, ilang level ba yan? 100 po. Nasaan ka na ba? Level 2. Sa mga may asawa, kailan kayo huling nag-date? Huwag ka sasagot. May atraso ako dyan eh. Ano? Kailan kayo huling nag-date? O yung mga matatanda dito, kailan kayo huling nag-date? Wala na kami yan. Di na uso sa amin yan. Ang pera ngayon, ninakaw yung pera natin ng gobyernong ito. Sa mga mag-asawa dito, how do you protect your time na meron kayong dalawa? Yung bang oras para sa asawa mo, nakukuha pa ng iba? Sa mga misis dito, yung asawa mo galing sa trabaho, buong maghapon. Mapaghain mo man lang, di mo magawa. Pagdating niya sa bahay, pagod na pagod, ang unang bungad mo, wala tayong babayad kuryente. Hindi ka nagbibigay ng pera. Manong sabihin mo muna, kumain ka na ba? Ikaw, paghain muna kita. Saka natin pag-usapan kung ano yung problema natin.
Kailan kayo huling nag-usap ng hindi galit? Hindi kayo makasagot. So, tawan-tawa yung mga doon sa likod. Kasi ang lagi namang galit yung misis eh. Amen po ba? Kailan kayo huling nag-usap na kung saan talagang nag-usap kayo bilang mag-asawa? O ang bawat pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos ay inilalaan nyo para awayin ang isa't isa. You have to protect your time. Dahil kung hindi mo proteksyonan ang panahon mo sa pamilya, panahon mo sa iglesia, panahon mo sa ministeryo, panahon mo sa asawa, panahon mo sa pag-aaral, kukunin yan ng kaaway sa iyo at magugulat ka na lang, wala ka na palang oras. Time and time again, kapag may lamay at mayroong patay, ano ang laging sinasabi natin? Sana ginawa ko to nung araw. Sana ito ginawa ko sa iyo nung araw. Sana sinabi ko sa iyo to nung araw. Eh, ba't hindi mo pa kasi ginawa? Because you did not protect your time. Ibinigay mo sa iba. Sabi ho natin mga kapatid, protektahan ang oras mo, piliin kung saan mo to ginugugol. Alisin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa paglago mo sa Diyos. Mabubuhay naman tayo kapag kahit walang games. Bubuhay naman tayo kahit walang cellphone. Bubuhay naman tayo kahit walang TV. Lahat po ng hindi nakakatulong sa atin sa paglago sa Diyos at kumukuha ng ating oras, proteksyonan po natin ang ating oras. Panghuli po mga kapatid, not only we value our time and protect our time, kinakailangan po yung oras natin ay bibigyan natin ng purpose o ng layunin. Purpose your time. Use it intentionally for God. The word is intentionally. Sadyain mo na gamitin ang oras mo para sa Diyos. Okay? Makinig, ang buhay Kristiyano po, sinasadya. Hindi po yan, well, tingnan natin sa linggo kung makakasimba ako. Kasi, let's see. I'll check my schedule. Baks naman. No. Titignan ko kung magde-date kaming mag-asawa kasi hindi ko alam, I'll check my schedule. Hindi ko alam kung lalabas kaming mag-anak or makikipagkwentuhan ako sa aking anak, kakamustahin ko siya, magbabanding kami ng aking anak. I will check my schedule. Grabe, busy-busy ah. O, kasi president. Pagdating po sa oras at sa bigay ng Panginoon, sasadyain po natin na gawin ito para sa Panginoon. Darating na linggo, sisimba kayo. Amen ba? Sinasadya yan. Sinasadya yan. Pag umating ka ng cell group mo, sinasadya din yan. At pag tinanong ka ng pastor, nananadya ka pa? Opo, pastor, nananadya ko. Ano gusto mo? Sinasadya ko talaga. Sinasadya ko na umattend. Sinasadya ko na mag-pray. Sinasadya ko na magbasa ng Bible. Sinasadya ko na ibigin ang aking kapwa. Sinasadya ko na bigyan ng panahon ng aking pamilya. Sinasadya ko na mahalin ang aking asawa. Sinasadya ko siyang lahat. Sabi ko sa Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord. Anuman ang ating ginagawa, ay gawin natin sa ngalan ng ating Panginoon. Pastor, yung lagi naman sinasabi, yung paglalaba ba, pastor eh, pwedeng i-alay sa Panginoon? Oo naman. Habang naglalaba kang ganun eh, Lord, salamat o Diyos. Kahit wala kaming washing machine, at least nakatayid naman ako. Hindi katulad ng iba, champion lang. Lord,
Salamat kasi may nakalalaban ko yung mga uniform. Tapos habang ikay naglalaba, magpatugtog ka. Diba? Huwag naman yung, ano ba yung tugtog, pasan ko ang daigdig. Huwag naman ganun. Pagtugtog ka ng worship song, magalak ka. Lahat po ng bagay na ito ay gawin natin dahil ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. Huwag po nating aksayin ang buhay sa mga bagay na walang eternal value. Lahat po ng bagay na walang kinalaman o bagay na temporal, hanggat maaari po, huwag po nating gagawin. Kung papipiliin ka, ang pumunta sa church para mag-worship o pumunta sa mall para gumastos, ang pinili mo ay church, yun ay bagay na eternal, pang walang hanggan. Amen po ba? Pero kung ang pinili mo ay sa mall, hanggang dito lang yon, temporal yon. Kapag ang oras mo sa iyong pamilya ay pinagpalit mo sa ibang mga bagay, ang atin pong oras sa pamilya ay bagay na eternal. Ang oras po natin sa lahat ng bagay maliban doon na ipinagpapalit natin ay bagay na temporal. Yung pong magsasaka ay nagtatanim habang may araw dahil alam niyang darating ang anihan. Ang bawat oras ay mayroong layunin na ibinigay ang Diyos sa iyo. Sa mga mag-aaral na nandito, ang oras mo sa pag-aaral ay hindi mo oras na magrelasyon. Pastor, pwede naman pagsabayin. Inspiration nga eh. Yung huling nagsabi niyan, buntis na. Binigyan ka ng panahon ng Diyos na mag-aral. Anong gagawin mo? Mag-aral. Dahil pag pinagsabay mo ang aral at relasyon, 9 out of 10, it doesn't really work. It's either mabubuntis mo siya, magbe-break lang kayo, madidepress siya, madidepress ka, maapektuhan ng lahat. Every time, ang bawat panahon na binigay sa atin ng Diyos ay mayroong layunin. Binigyan ka ng 24 oras at ang layunin ng Diyos ay ilaan mo yon para sa mga bagay na panghabang buhay. Tingnan niyo po yung maghapon nyo ngayon. Yung po mga bagay na inyong ginawa sa maghapong ito. Inilaan nyo ang inyong oras sa mga bagay, lugar at sa mga taong ito. Ilan po doon ang pang-temporal lang at ilan doon ang panghabang buhay. Sa mga anak na nandito, napaglingkuran nyo ba ang inyong mga magulang ngayong maghapong ito? O araw-araw na lang kayo ang kanilang pinaglilingkuran? Sa mga mag-asawa na nandito, nayakap nyo man lang ba ang inyong asawa ngayong maghapon? Huwag ka uling sasagot. Hindi pa tapos ang araw, yakapin kita mamaya. Sa pamilya po na nandito, anong oras po kayo kumakain ng sabay-sabay? Ang purpose po ng ating pagkain ng sabay-sabay ay para ang ating pamilya ay tumatag, maging close. Ang purpose po ng Diyos sa lahat ng ito ay mabigyan siya ng kaluwalhatian. Bilang aplikasyon po, ilaan po ang oras sa paglilingkod, pagmamahal, pagbabahagi ng ebanghelyo. Every moment can be an offering to God. Lahat po ng panahon na ibinigay sa atin, pwede po natin gamitin sa Diyos. Itigil na po natin yan.
kalahati po ng buhay po natin kung titingnan natin. Inilalaan lang natin sa mga bagay na kung saan napapagod lang tayo, nai-stress lang tayo, tumatanda lang tayo, at nababawasan ang ating kasiyahan sa buhay. Ilaan po natin sa Diyos yan. Maniwala kayo, lalo kayong gaganda. Wala naman naglingkod sa Diyos na nalosyang. Tingnan nyo nga ito mga to, naglilingkod sa Panginoon, mga losyang ba yung mga yan? Tingnan nyo kami mga pastor, malapit na. Wala namang naglingkod sa Panginoon na hindi gumanda. Tingnan nyo naman tayo pag-araw ng linggo, napakagaganda natin. Sapagkat ang purpose ng ating oras ay para sa ating Diyos. Niyayaan ko po kayong tumayo mga kapatid. At tayo lang po ay sabay-sabay na banggitin ito. Ito po ay isang pangako. This is a pledge that we are going to redeem the time. Na atin pong gagamitin ang ating oras para sa kabutihan at kwalitian ng Panginoon. Sabay-sabay po natin itong banggitin at ating pong isa puso ang pangakong ito. Handa, basa. Simula ngayon, papahalagaan ko ang bawat sandaling ibinibigay ng Diyos. Gagamitin ko ang aking oras ng may karunungan para matuto, maglingkod, at lumago sa pananampalataya. Iiwasan kong sayangin ang panahon sa mga bagay na walang kabuluhan at pipiliin kong parangalan ang Diyos sa lahat ng ako'y mamumuhay at sa biyaya ng Diyos, aking pagsisikapan na samantalahin ang bawat pagkakataon para sa Kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Kakaupo na po tayo.